Magandang umaga po sa inyong lahat. Batiin natin ang ating mga katabi ng magandang umaga. 27th Sunday in Ordinary Time. Sa ating pagninilay po ngayong linggong ito, gusto kong ituon natin ang ating pansin sa mabuting balita kung saan ang mga alagad ay nagsabi sa ating Panginoon, Lord, increase our faith. Panginoon, dagdagan po ninyo ang aming pananalig. Sa mabuting balita ayon kay San Marcos, medyo hindi maganda yung image ng mga alagad, especially with regards to faith. Kasi nga para bang ang bagal-bagal umunawa, no? Minsan pa nga, ang ating Panginoon pang nagsasabi sa kanila, lalong higit nung sila'y papasok na sa lungsod ng Jerusalem. Ang Panginoon pa nga nagsasabi sa kanila, have faith. Magkaroon kayo, manalig kayo. Bakit? Kasi, ano nga bang mangyayari sa lungsod ng Jerusalem? Pagpasok ng ating Panginoon, diba't doon iaalay ni Jesus ang kanyang buhay. At alam natin, yung mga alagad habang naglalakbay, they were following Jesus, and some of them, iba yung intention of following Jesus. Hindi nila alam na ang akala nila, magiging sikat, magkakaroon ng kapangyarihan. Subalit yun nga, ano ang masasaksihan nila? Ang pagpapakasakit, ang pag-aalay ng Panginoon ng kanyang sariling buhay. At hindi lamang yon, darating din ang punto na iiwan sila ng ating Panginoon at sila mismo, katulad ng naranasan ng ating Panginoon, kung ano ang programa ng buhay na pinakita ng ating Panginoon, ng Master, yun din ang mararanasan ng mga alagad. Alam natin sa ating karanasan, madaling sumunod pagka madali lang. Madaling mag-anyaya kapag ang paanyaya ay happy-happy. Di ba? Halimbawa, mag-anyaya tayo ng mga kaibigan, magkakaroon ng happenings, magkakaroon ng happy-happy, madali lang. Pero subukan natin kahit nga po sa simbahan, pagka ang simbahan nag-aaya, merong prayer meeting, merong Bible study, gaano kaya ang tumutugon? Karami ang tumutugon o konti? O mag-BEC tayo, gaano ba ang sumasama sa BEC? Maliban lang kung sasabihin, dito gaganapin, may pamerienda. Yung iba, hindi naman talaga dahil gusto mag-BEC. Ang gusto ay masarap na merienda. Diba? Ayan po. No, kaya madaling mag-anyaya, madaling magpasunod kung madali lang at kung masaya. No? Pero pagka makikita mo na yung paghihirap, mahirap mag-anyaya at mahirap sumunod. Kaya nga po, ito yung sinasabi ng ating Panginoon, have faith. Pero in the gospel account according to St. Luke, yung impression na yon, na kung saan para bang ang bagal umunawa ng mga alagad, parang binago. Kasi nga, instead of Jesus asking them to have faith, it was the disciples, it was the apostles who asked Jesus, Lord, increase our faith. Panginoon, dagdagan po ninyo ang aming pananalig. Sabi ko nga sa inyo, bakit kailangan ng karagdagan na pananalig? Ang buhay ng tao, hindi lang ng mga alagad, ang buhay natin is characterized by ups and downs. Hindi naman sa lahat ng pagkakataon, smooth ang ating buhay. Rough moments do come. Dumarating ang mga rough na moments. Crises do come into our lives. Ang krisis sa buhay ay dumarating. Tests and trials come, dumarating
sa buhay natin. At kapag dumarating ang mga bagay na ito, minsan it's not only, hindi lang ito basta test it is also a test of faith. Some of us would lose faith. Some of us, yung pananampalataya would be shaken, no? Parang nililindol, no? Mayayanig, no? Kaya nga po, katulad ng mga alagad, we should also ask, Lord, increase our faith. No? Ngayon, sabi ko nga sa inyo kanina, lahat tayo nakararanas ng mga pagsubok sa buhay. Lahat tayo nakararanas ng mga krisis sa buhay. Isang example ng krisis na naranasan ng marami sa atin, maliban doon sa mga bagong panganak pa lang, ay yung panahon ng pandemya. Sa panahon ng pandemya, halos lahat tayo, we have the same experience of the pandemic. Yun nga lang, kahit na magkakatulad ang ating karanasan, magkakaiba natin itong hinarap. At paano naging iba ang pagharap ng bawat isa? Naging iba, ang isang malaking kaibahan ay yung pagharap ng may pananalig sa Diyos. Ng may pananalig sa Diyos. Palagi kong sinasabi, ang taong may pananampalataya sa harap ng maraming bagay, kahit na magkakatulad ang ating pinagdaraanan, ang taong may pananampalataya, haharapin yan ng iba. Bakit? Kasi ang taong may pananalig at pananampalataya sa Diyos, hindi nasisiraan ng loob, hindi nawawalan ng pag-asa. Anong nangyayari? Ang taong may pananalig sa Diyos, kahit na yung pangit na kaganapan sa buhay, will be able to see the brighter side of it. Makikita at makikita, hindi lamang yung pangit, makikita yung kabutihan ng anumang kaganapan sa buhay. No? Yun po ang kaibahan. Tingnan nyo, kahit po sa harapan ng kamatayan, ang lungkot kayang mamatayan, no? Pero tayong mga nananalig sa Diyos, nawawalan ba tayo ng pag-asa? Hindi. Kasi alam natin, sa likod ng bawat pagkamatay, may buhay pa. May buhay na walang hanggan. No? Yun po ang nagagawa ng pananalig. No? Kaya, sabi ko sa inyo, katulad ng mga alagad, let us also ask the Lord, Lord, marami kaming pagdaraanan pa habang nabubuhay. Lord, increase our faith. Ngunit, habang tayo'y humihingi at nananalangin sa Diyos to increase our faith, di ba, gusto kong maunawaan natin na ang pananalig is a gift. First and foremost, it is a gift, regalo. Kailan ba natin tinanggap ang pananampalataya? We receive our faith when we were baptized, nung tayo bininyagan. Kaya lang ang tanong dito, sapat ba na tayo ay nabinyagan? Sapat ba na tinanggap na natin ang pananampalataya nung tayo bininyagan? So we ask the Lord, increase our faith. Pero yung pananampalataya ba natin ay yayabong, magkakaroon ng growth? Kung hahayaan na lamang na natin at wala tayong gagawin? Hindi ho. Magkakaroon ng tinatawag nating stagnation, magiging stagnant yung faith natin. Kaya nga, faith must be nourished. Faith must be nurtured. Ang pananampalataya ay kinakailangan arugain, alagaan, kalingain. At paano natin kinakalinga at inaarugat na yumabong ang ating pananampalataya? Siyempre, kinakailangan yung life of prayer. No, communion with God. No, pag-ulayaw sa Diyos. Maliban po diyan, we have na yung pananampalataya natin
maging informed na pananampalataya. Formed and informed faith. Anong ibig sabihin nito? Formed and informed faith. We must learn our faith. Kinakailangan nating matutunan yung pananampalataya natin. Ang nakakalungkot, every Sunday, we profess our faith. Kasi po, bawat religion, merong tinatawag nating credo. Ano ba ang credo? No. Ang credo, ito yung summary ng lahat ng katotohanan na pinaniniwalaan natin. At ang bawat religion ay merong kanya-kanyang credo. Kaya nga minsan, pagka merong magpapakasal, isang bahagi ng interview sa kasal, tinatanong yung mga ikakasal, may alam ba kayo tungkol sa pananampalataya? No. Ang sagot ng iba, meron po. Okay, susubukin ko, tatanungin ko, ilan ang Diyos na sinasampalatayanan natin? Alam nyo kung anong sagot? Minsan, di ba nakakatawa yung sagot eh? No? Ang sagot, Father, kasama ba yung maliliit? Tingnan nyo. O, di ba? We believe there is only one God. Merong isang Diyos. Yet there are three divine persons. Father, Son, Holy Spirit. Tuwing linggo, ito pinapahayag natin, sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, bugtong na anak ng Diyos. Sumasampalataya ako sa Diyos Espiritu Santo. And the rest of the articles of faith, no, ay nagsasaad tungkol sa kung ano ang sinasampalatayanan nating Diyos. O, ngayon, mga taga-Obando, National Shrine of Nuestra Señora de Immaculada Concepcion de Salambao. O, ano ngayon ang Immaculada Concepcion? No? Alam natin si Mama Mary ang Immaculada Concepcion. It is the Blessed Virgin Mary. Ngunit anong kahulugan ng Immaculada Concepcion? No. Tinatanong ko, sino ang naglihi? Sabi nila si Mama Mary ang naglihi. Hindi. Si Mama Mary ang ipinaglihi na walang bahid ng anumang dungis ng kasalanan, sapagkat ang mahal na inang si Santa Maria ay magiging ina ng Diyos. Look at that. If we don't study our faith, if our faith is not informed, if it is not formed, ano mangyayari? Marami sa mga bahay-bahay may kumakatok. At tayo naman, napaka-hospitable. Pagka may kumatok, pinatutuloy. Kahit na alam natin, minsan pinatutuloy natin, alam nyo, hindi naman po masamang tumanggi. Lalong-lalo na kung hindi natin alam yung ating pananampalataya. Kasi minsan, pinatuloy mo, oo. Pero ang problema, binasahan ka ng kung ano-ano, nadala ka. Kasi nga, yung sarili mong pananampalataya, hindi mo alam eh. So if you are not aware of your faith, kung hindi pa ganon kalalim ang pagkakaunawa mo, study. And don't entertain others. Why? Because when you entertain others, you endanger your faith. Inilalagay natin sa peligro ang ating pananampalataya. Kaya anong sasabihin natin? Si ganito, naging ganito na. Bakit? Pagka tinanong mo, kasi po naaralan ako. Di ka kasi nag-aral Kaya inaralan ka tuloy. Diba? Yun ang nangyayari. Kaya, we ask the Lord, increase our faith. But we don't only ask the Lord, increase our faith. Hindi lang regalo. Faith must be formed and informed faith. Maliban dyan, napakaganda po ng larawan na binibigay sa atin in the gospel. No? Yung faith na informed at formed, nagkakaroon ng tinatawag nating matured
faith. Matured na faith. And what is the picture that being depicted in the gospel of a matured faith? Yung pong naglilingkod ka, pero hindi ka naghihintay ng anumang kapalit. No? Yung iba sa atin, oo nga magsaserve, pero merong vested interest. Yung iba nga sa atin, tutulong, pero dapat yung pangalan ko nakalagay dyan, ha? O kapag mag-sponsor, dapat hindi makakalimutan. Pagka hindi nabanggit, galit na galit. No? Yun ba yung matured faith? It only shows that we are not matured in our faith. Ano pa? Minsan kasi isang problema din natin, eto. No? Naalala niyo yung mga bata pa tayo pagka pumapasok sa school. No, 'di ba? Pagkatapos na ng school, ng klase, anong sasabihin natin sa teacher? Goodbye, teacher. See you again tomorrow or next week, no? Minsan yung iba sa atin ganito, ang pananampalataya parang classroom lang, ano? Na habang nandito tayo, Lord, I believe in you. Pero pagkatapos ng misa, Lord, see you again next Sunday naman ulit. Bakit ko sinasabing ganito? Kasi merong tinatawag nating ihinihiwalay natin ang buhay natin araw-araw sa buhay pananampalataya natin. No? Dinadichotomize natin. Dapat eto lang dito. Ang pananampalataya ko, dito, nandito. Pagbalik ko sa trabaho, pagbalik ko sa araw-araw na buhay, saka na lang ulit. Sa linggo na lang ulit. Tingnan nyo. Anong nangyayari? If our faith is not matured, darating ang eleksyon, sabi ng simbahan, ang turo, kung sabi ng pananampalataya natin, ano ang pipiliin? Makaano? Maka-Diyos, makatao, makabuhay, makapamilya. No? Pero anong pinipili natin? Yung merong 100, 500, 1,000, yung nagbibigay ng sardinas, yung nagbibigay ng ilang kilong bigas. Tingnan nyo. So, we separate our faith. No, minsan din sa trabaho, kung ikay tindero, no, sa palengke, kung ang pananampalataya mo'y sinasabuhay mo, manlalamang ka ba, manggugulang ka ba? No. Hindi. Kung ikay isang pulis, ikaw ba ay sasangkot sa ibang mga gawain na hindi tama? No. Kasi isinasabuhay mo ang pananampalataya mo, hindi lamang sa oras ng misa, hindi lamang sa loob ng simbahan, maging sa araw-araw na pagkabuhay. That is a matured faith. No? Kaya nga, ngayong linggong ito, katulad ng mga alagad, Lord, we pray, increase our faith para po maharap namin ang mga bagay na kakaharapin namin na hindi bumibitiw, hindi nawawala ng pag-asa, nananalig at palaging umaasa sa iyo. Ngunit maliban po diyan, matuto nawa kaming manindigan sa kung ano man ang labag at laban sa kung ano ang inyong kalooban.